Welcome back mga idol, at ito sandali lang at pag-usapan natin yung tungkol sa cooling system ng ating mga sasakyan. At mga idol, syempre itong pag-maintain na to ay DIY lang to, which is makikita ninyo sa mga user manual ng ating mga sasakyan mga idol. Dapat lagi natin binabantayan ang cooling system ng ating sasakyan dahil kapag ka ito ay nagka-problema, nako, napakalaking gastos niya mga idol. Kaya mga idol, dapat maiwasan natin yung mga overheat na yan mga idol. At bakit nga ba nag-overheat ang ating sasakyan? Ang number one na dahilan yan ay yung maling coolant. Nakaraniwan, nire-replace natin ng tubig-tubig lang na hindi naman sapat para sa cooling system ng ating sasakyan. Bakit mga idol? Kasi yung mga tubig na yan, regular na tubig, katulad nung galing sa poso, yan yung mga malakas mag-produce ng corrosion ng ating cooling system. Alam nyo mga tinitira niyan, yung mga bakal. Alam nyo naman mga idol, ang mga regular na tubig, nako, ang daming minerals niyan. Na kapag ka nainitan, yun yung mga namumuo, no? Namumuo, katulad dun sa mga takure, sa mga heating pot ninyo, no? Yun, makikita ninyo may mga namumuti. Yun din ang nangyayari sa ating cooling system, sa radiator, doon sa loob ng makina. Yung mga namumuti na yon, over time, nagbi-build up yun, dumadami yun. Yun yung lumalamon ng bakal, mga idol, parang umido. Yun, corrosion po ang tawag doon. Kaya ang makina po ng ating sasakyan, kapag ka nagkaroon na ng mga corrosion na ganun, nako, umihina po yung bakal. At eventually, nagtatanggalan, yun po yung mga bumabara at nagsisimula ng mag-overheat. Katulad sa water pump, may mga, yung mga blades nun, nagkakasira-sira, nagkakaroon ng mga nagkakatanggal-tanggalan, may mga kalawang, ganun. Yun po, dahil po yun sa tubig lang na hindi naman po talaga sapat. Kaya wag na po natin ipilit. Ngayon kung iniisip nyo naman, okay, distilled water, pwede naman yun dahil wala nga minerals. Hindi pa rin po pwede kasi meron po dapat lubrication ang ating coolant, no? So pagka-tubig lang, wala pong lubrication yun. Yun po, nakakasira naman ng bearing. Yun po ang nangyayari doon. Kaya dapat ang ginagamit nating coolant ay yung pumasa sa OEM standards, no? So ibig sabihin is parehas na parehas doon sa coolant na ibinibigay ng manufacturer ng ating sasakyan. So katulad nitong Preston po, ito po is talagang yung kulay niya is katulad nito sa akin, sa Toyota, sa Nissan, no? Ito katulad niyan. Ito kulay pula, meron silang green, may kulay blue. Yun mga idol. Yang mga yan ay hindi lang po dahil kulay niya yun. Hindi lang po ganun. So, tamang kulay, tamang formula dapat. Hindi siya basta-basta. Kasi nakalagay naman yan sa manual natin na dapat ang gamitin is yung coolant na pumasa sa OEM standards. Which is, pwede mong gamitin nga yung Preston na coolant na katulad nito. Iyon mga idol. So, ngayon mga idol, pag-usapan natin kung paano nga ba nagkakasira-sira, ano ba nangyayari, no? So, katulad nga ng mga sinabi ko, no, mga idol, hindi lang yung bakal na nasisira. Ultimo yung mga hose, yan. Minsan may nakikita nga ako habang bumabiyahe ako, bigla na, may gumanon, no? So, bigla na lang may nag-evaporate na, may sumabog, may nag-evaporate na tubig. Ganon. Yun mga idol, ibig sabihin yun, sumabog ang hose. Mga ganon yung mga karaniwan nangyayari. Bakit? Kasi mga hose, rubber yan, pero wala rin protection dahil nga tubig lang ginamit. Talagang may napansin ako niyan, pagka ganon mo ng hose, nagluluto nga, crack. Bakit nagkaganon, no? Kasi doon nagkaroon ng build up and then walang protection yung rubber. Walang, kumbaga hindi siya nakakakondisyon ng rubber parts na yun. Doon, nasisira rin siya. So, bukod doon sa bakal na nilamon, pati yung mga rubber hose, yun, nasisira yun mga idol. So, ngayon, ano bang meron sa Preston na katulad nito? So, ito nga is yung Preston Car Specific Coolant for Asian Vehicles, no? So, ito is tamang formula yan. And then, syempre, meron siyang 5 times protection para sa against corrosion, syempre. Ngayon, ang nangyayari sa kanya, pagka gumamit ka nito, iwas overheat, mapoprotectionan yung radiator ninyo, yung mga bakal-bakal, yung rubber parts, and syempre, pagkagamit nyo pa lang immediately, yun, pinoprotektahan niya na yung mga components ng inyong makina para nga maiwasan yung mga ganun. So, katulad nga nito, meron kami mga sasakyan, meron nga ito, katulad sa akin, 10 years, 14 years na nga kung 2000. Pero yung cooling system niya, okay pa rin. And then yung ibang sasakyan namin na mas luma pa, pero lahat yan, nakakulant yan. And then kapag tinignan mo yung radiator, pag silip mo, talagang malinis, sariwang-sariwa. Ganun din, kumbaga sa langis, walang sludge. Sa radiator naman, dapat walang corrosion buildups. Yun ang mga mahalaga doon mga idol. So,
So kapag ito ginamit nyo, mapoprotektahan yung mga parts, and syempre, mas tatagal yung inyong makina. At maiwasan nyo yung mga costly repairs na yan, mga idol. Yun yung pinaka-iniiwasan natin dahil alam naman natin, ako, magbaba na cylinder head, mapunta sa overhaul pagka nag-overheat na, magpalit ng radiator, magpalit ng water pump, magpalit ng mga hose. Nako, ang dami. Ang dami yung gagastusin. Doon pa lang, no, iwasan nyo na yun. So ngayon, tuturo ko sa inyo, etong Prestone 1 liter na to is talaga nakadesign to para ilagay nyo lang sa compartment ninyo. No? Maglagay kayo doon nyo itago. Para every time na mapansin niyo na bumaba yung level, mag-top up kayo. Ngayon, paano nga ba mag-top up? Ngayon, kapag nagta-top up ako, hindi ko masyado pinagbubuksan yung pinaka radiator cap, no? Yun yung may may parang pressure relief valve. Hindi ko masyado pinagbubuksan yun. Iniingatan ko rin kasing masira yung kanyang rubber seal, no? Dalawang rubber yun. Kapag kasi nasira yun, doon sumisingaw na yung coolant natin. So ngayon, pwede mo yun tignan. So from time to time lang, medyo mas madalang, every change oil, pwede mo silipin. Pero talagang ang best practice kasi, ayon sa manual natin, doon dapat tayo sa may reservoir naglalagay. Yun yung parang plastic na reserba ng coolant, no? So meron yung high and low level. No, doon tayo maglalagay kasi doon din natin dapat pinupuna kung ano yung reaction ng ating coolant, ng ating cooling system. No, ngayon pagka naglagay ka noon, 'di ba, meron siyang high, may low. So dapat between doon, naglalaro lang siya doon. No, obserbahan niyo rin kasi kung minsan makita niyo medyo nabawasan, pero sa susunod na gamit niyo, puno na naman kasi yung minsan nandun na sa radiator kasi ang trabaho nun is yung from radiator, babalik siya doon sa reservoir to radiator uli. So nagagano na siya kapag kulang, binibigyan ng reservoir yung radiator. Ganun yun, nagpapapalit-palit, no? Kaya siya may pressure relief, nilalabas niya doon para palamigin lang pero higupin niya uli. Yun dapat. Ngayon mga idol, titignan nyo, dapat nasa level lang. Ngayon kung magta-top up kayo, doon kayo maglagay. Lagay nyo lang hanggang full. Pero bawal kayong lumagpas doon sa full mark, no? Overfill na yun. Kasi may space yun eh. Talaga may space yun para nga pagka naglaro yung coolant natin, pagka nagpapalit-palit siya. Pero hindi rin pwede syempre below, doon sa may low mark, no? Pagka nag-below ka doon, nako, obserbahan mo rin. Mag-top up ka na kagad, then obserbahan mo kung bakit bumaba ng ganun, no? Dapat yan mga idol, kapag bumababa siya, mga ilang buwan, hindi po pwedeng kagagamit nyo lang, nagkalalagay nyo lang, ginamit nyo, bumaba uli. May ibig sabihin yun. Tignan ninyo, baka naman may mga singaw na, may mga leaks. Yan. So kapag may ganun na, no, nagbabawas siya na mabilis, tignan ninyo, yung radiator cap, okay ba? Yung mga hose, wala bang leak? Yung radiator, naku, number 1 yun. Nagkakaroon ng malit na butas, may tulo, hindi nyo napupuna. Pero pag may pressure na yun, sumisingaw yun. Nag-evaporate. Ganyan. And then, tignan nyo rin water pump. Yan, isa pa yan. Doon, minsan may tulo yun. Tapos, minsan mapapansin nyo, ba't maingay water pump ko? Yun. So, lahat ng yan, mga idol, is titignan nyo lahat ng mga nakikita ninyo ginagapangan o dinadaanan ng coolant. Ngayon, kapag kayon is nagbabawas, nako, ipagawa nyo na kagad. Huwag nyo nang hintayin. Baka mag-overheat kayo. Delikado. Mas magastos yun. So, ipagawa nyo na kagad. Ngayon, lahat ng sinabi kong yan ay present sa mga sasakyang gumagamit ng regular na tubig lang sa kanilang coolant. Yun, karaniwan yun. Talagang lahat ng problemang sinabi ko sa inyo, naglutungan yung mga hose, butas yung radiator cap, yung bypass niya, yung thermostat bypass, yun, yung water pump, yung bearing nun, nag-ingayan, lahat yun, present yun sa mga gumagamit ng regular na tubig lang. Kasi wala ng protection, mga idol. So, para maiwasan nyo yung mga overheat na yan, yung pagtirek, costly repairs, yan, and yung mga damage ng parts, no? And syempre, yung safety ng inyong pamilya. Dahil kapag bumiyahe kayo, long drive, nako, nag-overheat. Nako, talagang aberya. Yan, para maiwasan nyo yan, gumamit po tayo ng coolant. Tamang coolant, tamang brand, tapos tamang formulation, tamang kulay. Huwag na po tayo maghalo-halo lang. Kasi, yung iba, distilled lang daw, okay na. Hindi po. Undistilled is, ginagamit lang yan, panghalo sa may, kunyari meron kayong coolant na concentrated. Kasi 50-50 ang paggamit nun. So, ito is ready to use na itatop up mo na lang. Yun. Ngayon, kung gusto mo mapanood naman yung full video kung paano mag-flash, magpalit ng coolant, no? Meron din po tayo niyan. Sa end netong video na to, meron pong link doon. I-click mo lang. Then, mapupunta ka na doon at ituturo ko sa inyo kung paano naman magpalit ng coolant. So, mga idol, ang advice ko talaga sa inyo, never kayong gagamit ng purong tubig lang. Hindi sapat yun.
coolant po talaga dapat. Huwag na po natin ipilit. At huwag na tayo mag-eksperimento. Dahil napakamura lang naman ang coolant, no? Compare sa mga costly repairs na yan. And then, syempre, ang coolant din is ang tagal. Long life yan eh. Ang tagal bago nyo palitan yan. Aabot ng 2-3 taon. Ngayon, siguro naman, sa 2-3 taon, hindi naman kayo aabot na 200,000. Pero kung aabot talaga doon ng mga 100,000, eh, palitan nyo na. Pero kasi, ang coolant naman, minsan, ang claim nga niyan, 300,000 kilometer. Grabe, di ba? Pero, yun nga, no? Dapat, i-maintain nyo lang, plus mag-change coolant kayo, mga ganong panahon, no? Mga 2 years, no? Yan. So, ngayon mga idol, kung gusto nyo talaga maiwasan yan, talagang isa lang ang advice ko. Right formulation, right color, iwas overheat, protect it, press tone it, mga idol. Yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.